Madalas kamakailanang pahayag ang Philippine Chamber of Commerce and Industry na ang bansa ang isa sa best performing economy in Asia. Ito ay base sa growth rate, investment upgrade at pinalawak na national competitiveness ng ekonomiya ng bansa. Ngunit umaalma po ang Catholic Bishops' Conference of the Philippines. Anila, di ramdam ng mahihirap ang ekonomiyang umaangat. Kita raw ito sa kakulangan pa rin ng trabaho at ang di masupil na problema ng kahirapan. Upang himayin at i-assess ang performance ng Pangulo ng nakaraang taon, kasama po natin si Dr. Ronald Mendoza, Professor of Economics and Executive Director ng Asian Institute of Management Policy Center. Good morning po, Professor. Salamat morning, po Susan. sa pagdalaw sa amin dito sa Unang-una, siguro tanong natin, talaga bang nararamdaman ho ng iba yung sinasabing pag-agat ng ekonomiya natin? Well, ang issue dyan ay yung ekonomiya natin lumalago. Okay. Ibig sabihin, dumadami ang wealth ng bansa. At ang tanong dyan, kung sino yung nakikinabang dun sa wealth na yon. Ang mga nakikinabang, syempre, yung may mga investment na malakas at kung saan nangyayari yung paglago ng ekonomiya. So hindi siya kumbaga natatranslate dun sa sinasabing mas maraming magiging trabaho para sa mga mamamayang Pilipino. Oo. Kaya hindi nararamdaman ng mas marami. Mga mahihirap, di ba? Sinasabi yung sektor ng mga maralita. Yan. Dalawang channel kung isipin natin. Kailangan maraming trabaho na kung saan yung mga hindi pa kasama sa ekonomiya ngayon, makakakita sila ng pagkakataon para makakita ng trabaho. At ang nakararami dyan, wala namang college degree. High school degree lang yan o kaya konting grade school. So kailangan yung mga sektor na kung saan ang mga kababayan natin na ganun ang background nila, doon sila makakakuha ng trabaho. Ang pangalawa dyan, yung mga mangangalakal, yung mga entrepreneur. Ang hirap mag-business sa Pilipinas pa rin. Napakahirap mag-set up ng business, napakahirap, ang daming steps para sundin ng mga mangangalakal natin. At obviously may corruption pa rin. So nahihirapan sila dyan. Kung sila ang nahihirapan, hindi sila mainganyong mag-invest, mainganyong lumago, at mahirapan silang gumawa ng trabaho para sa kababayan natin. So, Professor, ano sa tingin niyo yung mga reforma na dapat ipatupad sa ating ekonomiya para ma-adapt ng Pilipinas at masustain yung ating pag-unlad na ito? Kasi, syempre, sayang naman kung hindi natin magamit itong pagkakataon na ito na lumalago talaga yung ating ekonomiya. Totoo yan. Actually, bago natin puntahan yun, kailangan rin, I guess, i-recognize natin yung maganda nang nangyari sa bansa. Kasi minsan tumatalon tayo dun sa mga kakulangan pa rin, di ba? Dapat makita muna, may maganda na palang nangyari. Meron namang magandang nangyari. At yun, magiging basehan natin na mas maganda pa ang asahan natin. Oo, ang asahan ng mga kababayan natin. Maganda na nangyari yung tourism natin. Isa na tayo sa pinaka mabilis lumago na tourism sector sa buong mundo. Ilang award na natanggap ng Pilipinas dahil dyan. Yung competitiveness natin, ang laki ng itinaas natin sa region natin. So, pinapansin talaga tayo ng mga investors, nitingnan na ulit nila tayo. At yung matuwid na daan, marami namang naniniwala na malaki na rin ang naipasagawa ng Pangulo. Kailangan lang nga yung matuwid na daan all the way to the local government. Kasi katulad nung guest nyo kanina, ang dami niyang binanggit na mga daan, mga infrastructure na overpriced, o kaya lahat yan nasa local government eh. Yes. So kailangan ng tulong ng Pangulo at ng central government na ipatupad yung matuwid na daan sa buong Pilipinas. So hindi natin pwedeng sabihin lang yung Pangulo lang ang titingnan natin gagawin niya lahat. Hindi, lahat ng pinuno ng bansa kailangan nilang gawin yung nararapat. Yun namang mga kababayan natin, kailangan tulungan yung Pangulo. At nabanggit nga ng Malacanang na yan ang isa sa mga mensahe ng Pangulo ngayon sa zona niya. Kailangan niya ng tulong natin ng mga citizens, kumbaga, para maitulak yan. At from there, masastabilize yung investment climate, magi-improve yung mga different probinsya natin, at doon makakagawa ng trabaho ang mga mangangalakal. Pero ano po, kasi di ba parang ngayon bago itong SONA, nababahiran siya ng malalaking kontrobersya, no? Ano ba ito? Ano ba dapat gawin ng Pangulo natin dyan? Well, yung kontrobersya talagang aangat at aangat yan eh. Lalo na kung pinapatupad mo talaga ay matuwid na patakaran. Siyempre kung ngayon, naghahanap na talaga sila ng mga kamalian, ng mga gumagawa ng korupsyon, aangat yan, akala mo napakarami, dumadami pa yung corruption. In fact, ang isang posibleng factor dyan,
Ngayon kasi, hinahanap na nila yung mga yan at isusumbong talaga nila. So yung media natin, kung nakita niya yan at ire-report, magandang senyales yan na actually papakita natin sa taong bayan at therefore i-correct natin yung mga maling yan. Professor, matanong ko lang, no, kasi kanina nabanggit niyo na yung tungkol dun sa hanggang ngayon, mahirap pa rin talaga yung pag-i-invest dito sa Pilipinas. Gaano ba ka-feasible yung reforms sa ating saligang batas para yung mga ganyang reforma na kinakailangan para mas madali, mawala yung mga red tape, di ba? Yung bureaucracy dito sa pag-i-invest dito sa Pilipinas. Mas makakahikayat tayo ng mas maraming investors kasi ang mahirap dyan, marami namang aayaw talaga sa Chacha. Even si Pangulong Noynoy Aquino, ayaw niyang pag-usapan yung charter change na yan. So, gaano ka-feasible yung reforms para mapatupad yung mas madaling pag-invest sa ating bansa? Okay, ang usapin dyan sa economics ay level of ambition. Ano ba talaga ang gusto nating maipatupad ng administrasyon natin? Kung hindi naman yung malalaking pagbabago, yung mga pagbabagong maisasagawa nang wala namang charter change, napakarami pa rin polisiya na pwedeng baguhin. At sa naiintindihan ko, pagsalita ng Pangulo mamaya, babanggitin din niya yan kung ano yung mga gagawin nila para ma-increase ang foreign direct investment, para ma-improve yung investment climate. Pero ang tinatanong lang ng ibang mga ekonomista, ng mga dating policy maker, ng mga business community, ay ano ba ang target natin? Target lang ba nating mawalan ng mahirap sa bansa o target ba nating maging industrialized country? Maging mayaman at makapangyarihan na bansa? Ngayon, kung yun ang target natin, mataas ang ambisyon na yan. Marami tayong kailangan baguhin para makapag-compete sa ganung nivel. Para magkaroon din ng ano yun, yung ikatuparan. Ano po? Oo, napakarami niyan. Ngayon, tatanungin din natin ang sarili natin, handa ba ang ating sitwasyon ng ating Pangulo at ang mga different policy makers na elect, kaya ba nilang ipatupad to sa natitirang 3 taon? Kasi kung titingnan mo yan, yung Pangulo, kung full marathon yan, nasa pabalik na siya dun sa finish line, di ba? Umiikot na siya pabalik. So 3 taon na lang ang natitira sa kanya, iisipin din niya, ano ba talaga ang kung gusto ko matandaan ako ng taong bayan, exactly, ano ang maiiwan ko? So ano yung kaya nating gawin na matutupad sa 3 taon na natitira? Okay, bago natin tuloy si Prof, ito lang yung mga nag-tweet sa atin, ano? Sabi ni Camille Tadje, yung mga dapat daw mamaya sa SONA, yung mga totoo at walang halong kasinungalingan at pagpapaasa. Uy, nagsisinungaling ba? Parang nagsisinungaling ba? Ito pa, sabi pa nitong si Marky, abay, aasa na lang ba tayo sa pangako? Minsan, try nating magtrabaho at hindi puro kontra at rally. Hindi daw nakakatulong. May mga naglalabi na kasi. Ngayon pa lang, this early, ano po. Ano ba, bilang isang mamamayan, Prof, ano bang maiko-contribute natin dito? Napakarami. Actually, ang number 1 na dyan, kailangan talaga nating alamin kung sino yung ine-elect natin, ano ba talaga ang track record ng mga yan. Sila yung mga nagpapatayo ng mga binubungkal na mga maayos na manakali, yung ginagawang mga bridge na hindi naman pala kailangan. Sila ang mga gumagawa niyan. So kailangan alamin ng mamamayan kung ano yung accountability ba ng mga pinuno natin. Iba sa kanila, napakatino. Yung mga napakatinong mga pinuno na yan sa local government, maraming investor na pupunta doon. Gagawa sila ng trabaho. Kaya imbalanced yung job creation at investment eh. Kung saan lang maraming matitinong mga pinuno, nandun lang ang mga trabaho. So ang nangyayari, hindi inclusive yung growth. Nangyayari lang yung mga trabaho, yung mga entrepreneurship, kung saan merong good governance. So kailangan talaga yung mamamayan natin, itulak nila yung better governance. Kailangan talaga taasan nila yung expectation nila sa mga pinuno, lalo na sa local government. Pangalawa dyan, sila na rin ang mga bantay. Pag nakita mong yung daan, maayos naman, biglang binungkal, merong mga pwede tayong tawagan para i-report yan. Para matingnan naman ng mga NGO, para matingnan naman ng mga watchdog, para matingnan ng media, para kumalat sa buong mamamayan na, ba't ganun ang ginagawa nito mga to? Para naman matigil natin ganung klaseng practice. Maris, eto pa, may yung mga text, mga tweet pa natin, ano, sabi ni Chen E. Karaan, sabi niya,
sana yung mga i-demolish na mga bahay dapat ngayon at magkaroon na ng relocation site. Yun daw yung mga pangako. At pa, Hindi, ang problema kasi doon, may relocation site. Ayaw naman ng mga lilipat kasi wala raw trabaho. Ano ba yun? Sabi naman ni Erica Manabat, sana sana marinig namin. Ayan, na mawala ng mga traffic sa EDSA. Traffic ko din kasi ang isang dahilan kung bakit ang bagal ng pag-usad ng Pilipinas. Yun, Ayon sir. nga kay Professor, ano ba yung mga dapat asahan na mga ganon? Kasi katulad niya na lang sa problema ng relocation, parang sa tingin niyo ba parang isinisiksik na lang yung mga taong kailangan i-relocate sa isang lugar dahil para lang masabi na may relocation sila bago mag-demolish? Or paano yung sinasabi nila na walang trabaho, walang mga patubig, walang... Alam mo yun, yan ang mga simptomas yan ng ating non-inclusive growth Lahat ng investment, lahat ng trabaho, nasa Luzon, nasa Manila, nasa mga urban center. Kaya yung mga relocation na yan, napakahalagang gawin natin yan. Pero kung iisipin mo, yung parating na napakaraming mga kababayan natin na naghahanap ng trabaho, parang kutsarita yung na pinanlalaban mo sa bahayan. Kung hindi masolusyonan, yung walang investment at walang trabaho sa rest of the Philippines, dun sa labas ng urban centers. So kailangan yun ang solusyon, hindi lamang mga relocation na ganyan, na every administration palaging relocation ang nagiging issue Ang tanong dyan, pag tinanggal sila at yun nga nilagay sa ibang lugar, nagsistay ba sila doon? May nakuha ba silang trabaho doon? Yung pumalit sa kanila na mas marami pang mga Pilipinong naghahanap ng trabaho doon. So kailangan systemic yung solution dahil systemic yung problema Dapat kasi doon sa mga, di ba yun ang laging daing, pag dadalhin nyo sa relocation, wala naman doon kasing trabaho. So pag nilagyan mo siguro ng trabaho, hindi na sila alis doon. Ano po? Oo. Eto pa, sabi nitong si Alvin is nice. Ayan. Ang overall niya, grade niya kay Presidente Maris 5. Oo, kasi... Out of 10? Oo, from 1 to 10. Sa economy daw 6. Peace and order 4. Education 5, ang baba. Oo nga, parang wala pa sa pasang-awa. 7 dapat yun. Wala sa kalahati. Ano, Prof? Ano po? Ang tingin ko dyan kasi kung si Pangulo lang ang i-grade natin, dapat tingnan din natin yung siya mismo bilang isang pinuno, ano ang naipatupad niya. Yung sa halimbawa niya, meron din dapat grade na konti yun. Ngayon, kung titingnan natin siya bilang representasyon ng buong gobyerno, yun ang pwede rin nating i-grade kasi hindi naman lahat ng local government ay gumagawa ng matino. So, kung ganun ang klaseng grading, klaruhin lang natin kung sino talagang gine-grade natin. Dahil ang tingin ko, kung si Pangulo lang ang titingnan natin, mukha namang matino itong Pangulo natin. Ikaw, anong grade? Anong grade? Ikaw, grade. Para Total professor ka naman. Anong grade? Hindi ko na siya nagbibigyan ng numero. Ang sasabihin ko na lang ay yung matuwid na daan ay pinapakita niya sa ating lahat. Sana naman sundin ang lahat ng pinuno natin. Kasi parang nagiging problema talaga dito yung sistema Oo. Saka siyempre, yung mga nakapaligid sa kanya, ano po? Oo. O gaya ngayon, di ba, yung sa MRT, yung 30 million, binanggit na kung sino yung nanghihingi daw Ano po? Ano kaya gagawin ni Alam mo, Presidente doon? dati siguro hindi Galit na galit nababanggit nga yan. si Hindi man lang Secretary. nalalaman ng media. Pero ngayon nalalaman na natin. Hindi, maganda dito talagang binanggit. Ano kaya sasabihin kaya mamaya ni Presidente yan? Kung ano action niya? Dapat din daw mabanggit na Pangulo yung sabi nitong isa pang nag-tweet sa atin, si Boy Tinta. Ayan. Sabi niya yung issue daw ng Saba, dapat mabanggit. Importante yan, ano po? Dapat kasi hindi Napakahalaga makalimutan Napakahalaga ng Saba, ang nangyari sa Taiwanese Taiwan, fisherman, China. ang nangyayari ngayon sa West Philippine Sea. Lahat yan nasa responsibilidad ng Pangulo. Ayan, abangan natin lahat mamaya. I'm sure, syempre, Professor, manonood yan. Para ibibigay na niya yung grade ni Presidente. Salamat po, Dr. Ronald Mendoza ng AIM. Ayan. Thank you so much. Thank you so much, Thank you very much. sir. Good morning.